Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have success. All scripture is the word of God, and Joshua was an example of a godly man who both believed God's word and acted upon it. Joshua knew the value of hearing God's word and meditating upon it. He knew that neglecting the word of the Lord was a recipe for disaster, and like Mary of Bethany, he learned the one needful thing, to listen to the voice of the Lord and to meditate upon all that he has said day and night. And like them, we too need to ponder it in our hearts and talk about it to other believers. A successful mission in the service of the Lord is dependent upon courage, meditation, and obedience. Joshua was instructed by God to be strong and courageous. His was not an easy task, for he not only had to confront the ungodly inhabitants of the promised land, but he would have to provide leadership for his own fearful and complaining people. In today's message, Rajan Makapobre will deliver the message found in Joshua chapter 1 verse 8. He talks about the meaning of the word success. What is the simplest meaning of this word to the believers? And some of the examples of the real person who gains all things of this world but never come to real success in life. If we are careful to do all that is written, then our way will be prosperous and we will have success. Kung aton balikan ang King James Version, shadow kaklaro. Repeat after me. And then thou shalt have good success. Ano ning gitawag the reality of the good success? Ano ning word nga success? Ano ning kahulugan sa word nga success? Aton lang taon. Success means favorable results. Kung ang resulta sa imo hilikoton paborable, nakaani ka, nangin blessing ini para sa imo, sa Dios kag sa iban nga mga tao, that is considered a success. Palakpakan nato na Ginoo. Ikaduha, good fortune. Ano ning good fortune? Amo ning gitawag ya maayo nga kapalaran. Dibuinas nga kabuhi. Dayon accomplish, gain, victory, and prosperity. Damo sa mga tao nga naghandom nga mangin successful. Yes. Kung imo tan-awon, this is the age of so many questions. But fortunately, this is the age also of so many answers. This is the age of many voices clamorous for hearing, offering for the solution of the problem of existence. Damo ka mabatian. Kung masiling ka, what is success? Damo ka mabatian. Kag ining nabatian mo, imo makita naghatag ni gusto nga hatagan ka, iduso sa imo ang gitawag iya solusyon sa problema mo sa kabuhi, especially sa word nga kadalagan. Kagdan kung aton tanawon, in the biblical point of view, success is not measured in terms of possession. Sa pagpangalagad sa Dios, imo makita iya in the principle of contrast
ang worldly nga gitawag ya pamaagi, ang worldly nga lifestyle, imo makita ang success gimeasured paagi sa posisyon. Amo na nga kung damo ka kabtangan, you're considered a successful person. Palakpakan na ito na Ginoo. Success is not measured by popularity. In God's point of view, ang success hindi ni kay gitog popularity nga shadow ka popular nagpaintindi na in the world nga gitog arena ikaw ang successful. Success is not related to performance. Perhaps the simplest definition of success for the believer, number one, knowing and attaining God's goal for your life. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang imo, kung ikaw, sino mga ginikanan dre, palihugaan sa pagkamot? May mga goal kamo, may mga purpose kamo para sa inyo kabataan. Will and good. May mga handom kamo para sa ila. Pero sa tunga sining tanan, kung may handom ka sa imo kabataan, labaw sa tanan, may handom ang Diyos nga ipahimo sa imo. Palakpakan na ito na Ginoo. And that is part of your destiny. Kagdayon imo makita iya, kag kung ini nga paghibalo, kag ang paglambot sa sini nga lalambuton, hindi lang kay mangin successful ka, kundi mangin malipayon ka. Palakpakan na ito na Ginoo. Tug kay waay na sing malipayon nga tao nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon kung imo tan-aon, imo makita yan. Imo tan-aon kung magapadayon ta, success becoming what God wants you to become. Repeat after me. Success, imo makita, becoming what God wants you to become. At the time that you form an attachment to the personality of the Son of God, hindi ka ang nagbuot. Sa imo kaugalingon, gusto ang Diyos nga may tan-awon sa imo, suno sa iya handom para sa imo. Amo na ang imo makita, there is a conflict of interest. May conflict sa imo gusto nga mahimo ka sa sina nga sitwasyon, pero may handom gid a Dios, labaw ang handom sa Dios nga gusto siya, nga ang iya gusto mangin ara sa imo kabuhi. Everybody say amen. Amo na nga may struggle. Amo na nga gitawag iya, may conflict between yourself and the will of God. Dayon, doing what God wants you to do. Damo tahilimoon. Damo ang ipahimo sa iban nga tao sa aton. Pero tandaan mo ni, in the arena, in the area of success, spiritual success, the real success, imo makita doing what God wants you to do. Ang paghimo sa mga butang nga gusto ipahimo sa Dios sa imo. Palakpakan nato na Ginoo. Memo lang, amo ning gitaw good success. Ako nagapati, the longer I stay in the ministry, the more I am convinced that there is a bad success. Kung nato lang tao ng kasaysayan, President Ferdinand Marcos was considered as the richest man in Asia. Sadto nga panahon. Kung imo lang taon, he was considered as the most popular
nga tao sa isya sa ito nga panahon. Pero sa katapusan, successful bala siya. Nga bisan sa iya pagpalubong, may demonstration nga hindi siya ipalubong. May mga nagdala sing placard nga hindi siya nadilid ang iya lubong to kay may hindi gusto nga ipalubong siya sa lulubngan sa mga bayani. Is that success? Kagdayon kung imo tan-awon possessing, repeat after me, possessing what God wants you to possess or own. Ang successful, ang good success nga ginhambal sa Dios dito kay Joshua, amo ang pagkaangkon sa mga butang nga diin kabubuton sa Dios nga pauyatan sa imo. Palakpakan nato na Ginoo. Kung ikaw nag-uyat sa mga butang nga gipauyatan sa Dios sa imo, ikaw ang di mo successful nga tao sa sini nga kalibutan. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon, kung imo tanaw, mga padayon, as you achieve the goals God has set for your life, then you become successful. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung malambot mo, nga matuman mo ang lalambuton nga gibutang sa Ginoo sa imo makita, ikaw ang gitawag ya pinaka-successful nga tao. Bisan hindi ka bantog, bisan you possess nothing of the material riches of this world, imo makita tungod kay ang buot ipahimo sa Dios, ang handom sa Dios nga mangin, amo ikaw, nahimo mo in the sight of God, you're the most successful person nga nag-star sa kalibutan. Dayon, imo makita, success is not merely sitting what you want. Pila ka bulyong sa management, ang ara sa akong gamay nga library. Imo makita iyan. Perti kadamo nga mga ideya. Kagdayon, ako na disubrihan, the more I studied that book of management, imo makita, it is all in the dimension of self-serving. Kaya ang matuod nga gitawag success, imo makita, wala sa imo nga plano, wala sa imo nga ideya, wala sa imo nga pamaagi, kundi sa Dios nga nagtawag sa imo sa iya kahimayaan kakadayawan. Dayon, kung imo tanawon, makadto kita. Success is keeping the schedule of God has for you. Ang Diyos siya may schedule para sa imo. Hindi ka nag-ubra sa imo schedule. Everybody say amen. May schedule para sa iyo. Kagdayon, hindi pag itugot nga ng schedule nga gihatag sa imo sa Ginoo, ma-expired na nga way ka nahimo para sa iya. Palakpakan na to na Ginoo. May time limit ang schedule sa Dios. Hindi tanan ara na pirmi sa imo pag inako. Yes. Amo na nga sa mabatyagan mo nga ang Dios nag-schedule sa imo. Hindi gid pagtalos sa ibang schedule. Tungod ang kadalagan sa isa ka Kristohanon, ara lang sa gipahamtang nga schedule sa Dios. Palagpakan naton. Anong hambal ni Solomon? He made everything beautiful in His time. He set eternity in the heart of men, but he cannot fathom what God has done from the beginning to the end. Ang problema sa tao kay waay niya gitungkad ang season, ang schedule sa Dios sa iya kabuhi. Amo na kung kaisa pagka-expired na sa schedule. Pagkatapos na siya schedule, kung imo makita, maybe and perhaps he possessed everything. Siguro perhaps he was the most popular person in the entire world. Pero nothing ang mabilin. Sabi mo lang,
Si Jacob Astor, true to life story ni, kag-ari ni sa atonos. Aton anay ligaran. Si Jacob Astor, the millionaire who had raised himself by his own abilities from the position of poverty to become one of the foremost citizens of the United States of America. Halin siya sa kapigaduhon. Halin siya sa kaimulon. Pero tungod kay may abilidad din nga tao, may skill din nga tao, imo makita halin sa poverty, naglambot siya to be considered as one of the foremost citizen of the United States of America. Pero ang kasaysayan nagsiling, when on his dying bed, sa dira nga tagumatayon na siya, sa dira nga hilimatyon na siya, imo makita ang kasaysayan nagsiling, as for paper and pencil, nangayo sa sing papel, kag bulpen, kag dayon, kag iya ginsulat. Repeat after me, my life, tunogon ta, my life has been a failure. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang akon kabuhi, failure. Siya ang nag-evaluate sa iya kabuhi. Kung imo pamangkuton ang ara siya palibot, ang iya mga business partner, ang mga nakakilala siya sa Amerika, he was one of the successful person nga nagpuyo sa Amerika. Pero imo makita ya katapusan, nagsiling siya, my life as a failure. Nga, waay siya Ginoo nga gialagaran. Everybody say, waay sa Diyos nga ginasimba. Waay si assignment sa Diyos nga ginasunod. Entonces, ang pinaka-regrets nga kabuhi sa tao kung waay siya kadiskubre sa mga butang nga ipahimo sa Diyos saya. Palakpakan na ito na Ginoo. Life is a journey. Masugot ka kasi hindi mabiya ka sa siningang kalibutan. What you have done for Jesus will remain in eternity. Palakpakan na ito na Ginoo. Ano ang inahimo nimo kay Jesus? Amo na magapabilin sa eternidad. Amo nang hambal sa gitong rebelisyon, bulahan ang mga tao nga nagkalamatay na kay Kristo Jesus. Kay ang ilab mga binuhatan. Mga binuhatan magaupod sa ila, magapamatuod nga sila may nahimo nga mga maayo nga mga butang para sa Dios nga iya gialagad. Tiyan mo lang eh. Makanto kita kay Alexander the Great. History nagpamatuod. It is written in the history na din. Alexander the Great, he went out to conquer the nation of the world. But in his last victorious battle had ended. It is said that Alexander the Great, naghibi siya. Nagngoy-ngoy siya. Because there were no more words left for him to conquer. He achieved all his goals, but did not find abiding satisfaction and happiness. Palagpagan na ito naging. He did not find abiding satisfaction and happiness tungod kay waay niya gipadunggan ang Diyos nga naghatag siya sing kabuhi. Kag ang kasaysayan nagsiling dito sa Babylon. Dito ang katapusan siya kabuhi. May mga version na din imo malaria ang iyang ginapatyan, may mga version nga nag-inom siya, sabino nga ginalon kag amo ang nakapatay saya. Nga frustrated din ang mga tao. Tungod kay ang ila na angkon, hindi good success. Ano gali ang good success? Kung imo lang taon sa
Joshua chapter 1. Masugod kita sa aton lang gitawag nga sugdon sa gitawag aton lang lantawon ang importante nga bahin. Imo makita amo ni ang bersikulo 1, kabulig sa ni Moises. Sa bersikulo 2, mabasa naton, imo makita patay na si Moises. Gani nagsiling ang Ginoo karon magpreparar kamo, ikaw kag ang tanan nga isa magtabok sa suba sa Jordan pagkadto sa duta ang ihatag ko sa inyo. Dayon sa bersikulo 3, suno sa ginpromisa ko kay Moses, ihatag ko sa inyo ang tanan nga duta nga inyo maabot. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon sa bersikulo 4, amo ini ang inyong mangin teritoryo halin sa deserto sa bagatnan hasta sa kabukiran sang Libanon sa Aminan, kag halin sa dako nga suba sang Euphrates sa silangan hasta sa dagat sa Mediteraneo sa nakatungdan kag ang kadutaan sa mga Hitihanon. Bersikulo 5, basahon ta. Wala sing may makapirde sa imo. Palakpakan na ito ni. Wala sing may makapirde sa imo. Kung ara ka sa schedule sa Dios, kung ara ka sa timetable ngayon sa Dios, kung ara ka sa lalambuton ngayon sa Dios, kag ara ka sa destiny nga upod ang Dios sa imo, ang hambal sa Biblia, waay sing makapirde sa imo. Everybody say amen. Anong rason nga hindi ka mapirde? Tungod kay abilidaran ka? Tungod kay may kapasidad kasi imo kagaling? Hindi. Imo makita, wala sing makapirdi sa imo. Nga, basahon na ton, tunogon na ton. Magaupod ako sa imo. Pakpakan na ton na Ginoo sini. Magaupod ako sa imo. Utod kag abyan, hindi tanan mga tao sa sini nga kalibutan nga giupdan sa Dios. Kung kaisa ang iupod, iya panimalay. Kung kasi ang upod niya ang gisaligan niya, gobyerno. Kung kaisa niya gisiligan iya kaugalingon. Pero ang gitawag hindi maperde nga kabuhi sa mga kabugatan, sa mga pagsulay, sa mga kapipitan nga maglambot ka magsalakay sa tao, inang tao nga giupdan sa Dios. Ilang tao nga may kontak dito sa babaw. Inang tao nga di nakahibalo sa Dios nga iya gialagaran. Everybody say amen. Everybody say amen. Magaupod ako sa imo, parehas ang akon pag-upod kay Moses. Basahon ta, hindi ko ikaw pagbayaan, ukon pabayaan. Nagpaintindi, ang imo success, mangin masustain, mamintin, tung kay may Diyos nga hindi magpabaya sa imo, ang Diyos hindi mapinabayanon, hindi kanya matabo nga bayaan, tungod kay imo makita nagahimo kasuno siya kabubuton. Palakpakan na ito na Ginoo. What a wonderful revelation of the good success. Lain ang success sa Kristohanon nga tuod, kag lain ang success sa hindi Kristohan. Imo makita si Solomon, in his wisdom, he was reputed as the wisest man in his generation. Nagsiling siya, kung ang Diyos maghatag sing kamagaran, kung ang Diyos maghatag sing pagpakamayo, kung ang Diyos maghatag sing silver and gold, wala siya sing paaman nga kasakitan. Wala sa sing paaman nga kasakitan. Pero kung ang Diyos gani hindi na maghatag, ang mga butang mo gayuyatan, maayo man na. Pero kung kaisa, may mga kasakitan nga maglampo. Everybody say, ano ang niya? Hindi ko ikaw pagpabayaan, o kung pagpabayaan. Entonces may Diyos ta nga hindi mapinabayanon. Palakpakan na ito na Ginoo. Pasalamatan ta nga ang Diyos hindi siya Diyos nga din biyaan kanya kung ara ka na sa kalisdanan. Amo ni pinakatahom sa atong Diyos, hindi ka ginya pagbiyaan. Wala, sa conference. Kitapos ang conference, ng kita niya biyay. Yes. Basta ara ka sa schedule sa Diyos. Balikon na kon because repetition is necessary when there is truth. Hoybes. Kamo naka-experience sa this hoybes. Alas 6 na mo nagpauli ang iban. Tuki 40 kabunok sa ulan. Dito, grabe ang ulan.
Dira sa gitaw gasoline station sa Tom, nagsulay ko sa ulan. Tugkay, may nagtugong pa si Junior dito sa ubos. Nakapamang, Lord, basi hindi ni imo schedule? Basi nasala kami sa pagditik nga diin ang prayer mountain amo ang binyo kag dayon, nasala kami sa sini nga pagdesisyon. Ginoo ko nasala kami. Maghimo kami plan B. Hindi na mo idayon. Bisan ano kaliso, di atras na mo ni. Amo nang palamang kutanon. Pero abi mo lang makauturan, halin kami sa diyan ay pirting bunok sa ulan, basa ang tanan nagsakay sa salakyan. Basa ang baboy, basa ang bugas kung kaisa. Pero pag abot dito sa Baryo Poy, porting ulan, pero pag abot sa Sinalsagan, dogi kuritan ang ulan. Nga way gid ulan sa lugar nga mabudlay ang pagsaka sa salakyan. Kag dito ko nakita nga kung ang Ginoo gali magpakamaayo sa iyang mga anak, even ang mga malauton mag-enjoy. Nga pag abot na mo sa hibisan, sadya ang bulang, sadya ang ininom, kag dayon imo makita may mga nagsinaot sa kalipay, imo makita nakasilingko, imo makita kung ang Dios gali maghatag sa iyang kanakan, even ang mga malauton makaintra sa pag-enjoy. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon, ano pang hambal sa versikulo 6? Ano ni? Basahon ta. Magmaligon ka, kag magpakaiso. Parte na ni. Hindi na ni iya parte sa Diyos. Parte na ni kay Joshua. Kung mag-upod ang Diyos, manawagan siya mo, di ka magtinalawan. Everybody say amen. Kung ining aton brother, palihog, Brad, tindog. Brad, sa Granville Extension. Brad? Kung ini siya nagtinalawan, iyagi, ang iya masakit, iyagin, gitawag niya, waay niya i-deny, sa tunga sa gitog prompting, nga masaka gid siya sa tunga sa kabudlayan, hindi ni sa katilaw kaayuhan sa ibalatian. Lapakan na ito na gito. Nga nagmalipayon sa balik. Tungod kay ang iya balatian, ginaayo sa Diyos. Hindi ni tikal-tikal. Hindi na ni kay gitawag ya ulo istorya lang tuod ni. Hindi ni lahog-lahog ang gibatyag sini. Nakasiling na gani siya nga dito siya matiwas. Pero gitiwas bala siya. Kay kung gitiwasa sa Dios, mahuyan ang Dios nga iya gialagad. Everybody say amen. Amo ni ang aton bahin magpakaisog ka. Galing kay kung kaisa kita in the pursuit of serving God, ang aton isog tas baho, pero sa actual wala. Everybody say amen. Yes. Dayon, kay ikaw ang magapangulo sining katawan sa papanagiya sang duta, ginasumpa ko nga ihatag sa inyo mga katigulang. Nanumpa na ang Diyos mo. Pag manumpa ang Diyos, tuod na ya. Pag manumpa ang Diyos, dalong ka sa langit, dalong ka gislangit ya. Palakpakan na to na Ginoo. Galing kay, imo makita malangay ang Diyos sa imo, tungod kay may giyamar ang Diyos sa imo nga counterpart, gitawag nag-divine cooperation. Amo na nga siling pa sa Biblia, sa gitunan naton sa fasting and prayer gapon sa Hebrews, kung mabatian mo ang tingog sa Dios, kung mabatyagan mo ang Dios nagapanglihok, hindi ka magsinuplado. Upde, tungo kay ang pag-upod di mo sina, kadalagan ang ihatag sa Dios sa imo. Dayon, ano pang hambal sa versikulo 7? Ano hambal sa versikulo 7? Basta magpakaligon ka lang, kag magpakaisugit. Si Joshua, ay mo makita, hindi tanang kadalagan. Pirdi siya sa ay. Gipanglaga sila dito sa siyudad sa ay. Pero imo makita kahibalo sa sekreto. Sa dira nga na mirde na sagsinganan niyang Ginoo, ginuupulihan kami sa sining nga mga nason. Kung magapabilin ang kapirdihan. Anong gihimo ni Joshua? Dira sa Ark of the Covenant.
arka sa kaluoy, halin sa pagbutlak sa adlaw, pakadto sa pagtunod, dira siya naghapa sa arka sa tugon, kag dayon nangabay nga ang Ginoo mag-explicar sa ila. Pagkahapon nagsiling Ginoo, tindog. Kuha ang sala. Kuha ang kawatan sa imo upod. Patya si Akan kay kawatan na. Ginkawat niya ang mga butang nga imo makita iya. Ginkawat ni Akan ang mga butang nga tinunglo, kag dayon imo makita natunglo ang mga nagsisrael. Nagpaintindi nga gisustin sa Ginoo ang saksis sa mga butang nga hindi na maintindihan ni Joshua. Kung kaysa hindi ta kaintindi sa nagakatabo. Hindi ta kaintindi. Kag dayon anong hambal dire? Aton dunganan, sundon mugid sing maayo ang tanan nga kasuguan nga ginhatag ko sa imo, sa ginhatag sa imo ni Moises nga akon alagad, indi mugid pag-isikway agod. Tunog ta, magmadilalagon ka sang tanan mo nga ginahimo. Hindi kay 50% ang kadalagan sa Kristiyanon. Hindi kita 70%, hindi 99%, 100% kung ang Diyos mag-upod sa tao. Lakpakan na ito na Ginoo. 100% ang kadalagan nga gitagana sa Dios sa imo utod. Dayon, anong hambal dre sa utso? Na, kapilagi ni kadalagan. Saksis. Basahon ta. Indi gid pagkalimti nga basahon ang libro sa kasuguan, pamalandungan mo ini adlaw-adlaw agud mahibaluan mo kung paano mo matuman ang tanan nga nasulat dira. Pamalandungan mo ang tanan nga nasulat dira. Think about what it says all the time. Think about what it says all the time. Pinsaron mo pirme ang ginhambal dira sa nasulat sa tanan nga tiyon. Pinsaron mo pirme. Pinsaron mo. Nga, kung hindi ka maminsar, ya gitunto ka lang, hindi ka gid matabo nga makahimo. Tungod kay imo makita in every action there is a premeditated element. Ang aksyon mo nga makita mo tong siling sa isa sa manughambal naton dito sa speaker, ang mga speaker naton ditong halin sa bantayan, imo makita may gitag cognitive law. Ito ginhambal. Ano ang imo mapinsaran, amo na posible, amo nang imo mahimo. Ito wala na. Kita ka mo dito ang ilustrasyon si Tarzan. Sino sa inyo nakakita kay Tarzan? Sa gitawag sine. Si Tarzan tao to. Hindi to kay gitawag ya sapat si Tarzan tao to. Pero nagka-problema ang nagsagod amo. Imo makita. Kag tungod kay ang nagsagod amo, imo makita ang nagtatap amo, ang nagpakaon amo, natakdan sa monkey mentality. Everybody say amen. Nataktan sa hinabalan nga inamo. Nagluksong siya nga daw amo. Nagkaon siya sa pagkaon sa amo. Pero tao siya. Everybody say amen. Nangin nag-involve siya sa monkey business. Pero hindi siya amo. Kay malublak ka mo nga sa dira nga when you form an attachment to the personality of the Son of God, hindi ka na amo. Everybody say amen. Hindi ka na gikwinta nga upod sa mga sinilutan. Hindi ka na gikwinta, you are transformed from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Palakpakan na ito na Ginoo. May kasanag ka na. Amo nang hindi ka mag-upod sa paminsaron sa mga tao nga way Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Tungod kay ang kadalagan nga gihatag sa Ginoo sa imo, ang kadalagan nga giaman sa imo, lain sa kadalagan sa mga tao nga way Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Lain sa kadalagan sa mga tao nga din imo makita wala nagalagad sa Dios. Hindi nimo ikumparar ang imo kaugalingon. Imo makitaya, hindi nimo ikumparar. Lain ka. You're considered as peculiar people. Palakpakan na to niya.
espesyal ka nga tao atubangan sa Dios. Tungod kay imo makita ang mga tao nga makadipara sa Dios ngadto sa langit, gikilala na sa mga malulod nga espesyal nga mga tao kay indi tanan nag-istar sa sini nga kalibutan nga nakakilala ang Dios atos babaw. Ang Hindo ang theology sa Hindo amo nakita gilantaw na kung sadguro siguro imo makita gas upod kamo sina nga mga gitawag nga mga guro sa gitawag Hindo, imo makita all ara sa self-centered nga dimension. Kinaugalingon lagid ang Dios ikaw, pero kita lain. Hindi kita ang Dios. Ang Dios labaw sa tanan ka naghatag sa aton sing kabuhi. Kag ang Dios siya nabalaka sa aton nga tungod sina gihatag niya ang iya bugtong anak nga mataw sa pasungan, mapatay sa cross kag dayon nagaselebrar ta sa sini nga selebrasyon. Plakpakan naton na Ginoo. Dayon, you must think about what it says all the time. Amo na nga isilih pa sa Ginoo kay Dios so pamalandungi gini. Pinsar ka pirmi sini. Yes. You must continue to speak the words of God's law. Ihambal mo ang kasuguan sa Diyos. Kag kita na failure sini. May ta magsag-ulo diri pud ito suguan lain nato ihambal. Pero ang hambal diri, you must continue to speak the words of God's law. Then, you will be careful to obey it. Ara na ang obedience. Then you will help yourself to do well and be successful. Palakpakan nato na Ginoo. Ang kadalagan niya, hindi ni aton, iyan ni sa Diyos. Parutadaan. Kung hindi ta parot sa posisyon, hindi ta parot sa popularity, hindi ta parot sa gitag wealth and silver, nga din ginangkon, naangkon naton, parot ang aton kalag, palakpakan naton na Ginoo. Pero lain holistic ang approach sa Ginoo. Once nga ma-arrange ang imo kabuhi dira sa Ginoo, hindi kanya pagpabayan. Ang kanami bala sa Ginoo mo ni, you must be content. Kung kaisa, contentment is a great gift. Kung kaisa imo makita, we are not, hindi ta kontento sa mga butang nga din ato na dawat. Amo na kung kaisa, sa makadawat sa sining butang, magpinsar pa ta, dungag pamor. Nga to the point, hindi naton ma-enjoy ang mga butang nga aton ginuyatan. Ang pinakatahom sa Ginoo amo ni nga sa mga butang nga imo na uyatan, mag-enjoy ka. Palakpakan naton na Ginoo. Kag dayon sa pag-enjoy sa mga butang nga hinatag sa Dios, asahi ang dungag nga hatag tungod kay isa sa mga gitawag gikinahanglan sa Dios sa imo nga din sa makadawat ka sa mga butang, hindi kay maminsar ka por additional nga mga butang. Maminsar ka, ano ni mayaon ang Diyos sa sini nga mga butang. Ano dayaon ang Diyos sa sini nga mga butang? Paano ka mangin blessing sa Diyos sa sini nga mga butang? Paano ka mangin blessing sa imo isig katao sa sini nga mga butang nga ginpauyatan sa Diyos sayo? Everybody say amen. Tawag lang na conference. Ang hilimatyon nga asawa sa aton sa pastor naton nabuligan. Ang duha ka simbahan nga diin imo makita nagkinahanglan na buligan. Ang tigulang nga pastor nga gitawag iya nga daw waay nagana magsagod ang panimalay nabuligan. Nagpaintindi nga imo makita something good was happened. Palakpakan na to na Ginoo. Nga ara ta sa schedule nga iya sa Dios. Everybody say amen. Hallelujah. Ang wala na kaupod, nagapangamuyo. Ang wala nagakaupod, nagabulig. Nagpaintindi, everybody is happy. Palapakan na ito na Ginoo. Amo na pinakatahom sa Diyos. Ano ni ang gitawag, anong hambal sa Salmo 90, versikulo 17? Si Moses nagsiling,
imo makita hatagi kami karon sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag sa amon nga kalisod samtang sa tinuig kami nagaantos. Ipakita sa amon nga imo alagad kag sa amon mga kaliwat ang imo makatilingala nga binuhatan kag ang imo pagkagamhanan. Bersikulo 17. Ginoo nga amon Dios kabay pa nga pakamaayuhon mo kami. Palakpakan na to na Ginoo sini. It is a prayer of the man of God. Pakamaayuhon mo kami. Kag hatagan sang kadalagaan sang tanan namon nga mga ginahimo. Let's give Jesus a resounding applause. Palakpakan na to na Ginoo.